The Weekly Mobile Kapihan Media Forum. Welcome sa launching ng Weekly Mobile Kapihan Media Forum. Kasama natin bilang resource person sa kauna-unahang pagkakataon, si Professor Rene Ofreneo, Director, Center for Labor Justice of the Philippines. Magandang araw sa atin lahat. Kami po ay bahagi ng tinatawag na Climate Change Congress of the Philippines na sa pangunguna po ni Bishop Ledesma at sa tulong na rin ni Bishop Pabilio ng NASA at co-chair ang chairman naman namin sa Climate Change Congress, si Christian Monson. Nagpag-usap sila sa mga government agencies, magkaroon tayo ng pambansang paglilinaw sa lagay ng kahirapan at tamang landas para makaahon sa kahirapan. Hindi naman para siraan ng civil society ang pamalaan at ang pamalaan naman ay magsabi na kami lang ang tama. Ang issue dito ay paano magkaroon ng honest to goodness na pagsusuri ng kahirapan at katulad ng China, it took them 3 decades. Ngayon is a modern China. Or Malaysia, it took them 2 decades under Mahathir, 1980s, 1990s. Bakit matransform tayo in 2 to 3 decades? But of course, meron ka ring short-term, medium, and long-term. At ang Bicol po is one of the most depressed regions in the Philippines. Yun na may alam na ng marami. Alam din ng Bicol is one of the most favorite destination ng mga generate ng Pacific Ocean, ng mga sama ng loob. So, bali, lumalabas po na civil society din po kayo? Ako po ay professor pero I belong to the Climate Change Congress of the Philippines. Director ka po ng Center for Labor Justice. Though dito sa Bicol, malaking bilang yung mga magsasaka kaysa sa manggagawa. Sa kasalukuyan, ano na ang kalagayan ng ating mga manggagawa? Well, alam nyo naman ang kalagayan ng may ilang mga mapapalad sa labor market na may mga skills, may talents, may kalalaman, lalo na dito sa Bicol. Pero wala na sa Bicol, nasa abroad na. At saka, nasa kinain na ng mga BPOs. Katulad din ng marami sa Maynila, mga guwan, yung mga hindi naman makakuha ng regular na jobs at saka yung sigurado yung secure jobs, well-paid jobs, dignified jobs, kung tawagin natin ay decent work. Ang isang napakalaking sektor na may hirap sa Pilipinas at hindi ako magtataka na gano'n din dito sa Bicol ay yung po tinatawag natin landless rural poor. Ang landless rural poor, walang saka, walang pag-asa magkaroon ng saka sapagkat sila ay mga anak na rin ng mga magsasaka o kaya nakatira sila sa area na wala na pwede sakahin. So, in case po, dito sa inyong grupo po, ano ba ito? Lobbying? Well, yung grupo po na ito, yung layunin ng exercise na ito, dahil ito ay ang Bicol ay isa sa, hindi naman lahat na region, but isa sa mga region na ang dulo po nito ay magkakaroon ng national summit. Yung ilan dito ay sasali rin doon sa summit. Magkakaroon ng talagang heart-to-heart dialogue with President Aquino. Para magkaroon. Pero paano nyo po ba tinitingnan itong prospect ng agrarian reform under Aquino administration? Medyo tagilid. I have to be frank, tagilid. Sapagkat ang history kasi ng land reform sa daigdig, kinakailangan may kaunting push. At yung push ay hindi pwedeng manggaling sa isang maliit lang na person. It should come from a very powerful office. This is the office of the President. And then,
kung ang Office of the President hindi naman against land reform, pero passive ang position, wala yung push. So, parang tulad ni Marcos, sabi niya, I declare land reform as the centerpiece program ng kanyang society. Hulaan mo man o hindi si Marcos, the reality is, masyadong malawak ang inabot ng kanyang PD27 sa rice and corn. And then sinabayan pa ni Bong Tangko ng Masagana 99. Lagi tayo self-sufficient, deficient tayo sa rice and corn noong 1973, 74, 77, self-sufficient, 78, nag-export na tayo. Palagay ko, magiging masigla yung talakayan pagdating sa pagbabawi ng coconut levy para ma-address yung kabuhayan. Yung tinatawag na tree of life, tree of discord. And then, ang nangyari, yung potential niya sa industrialization and job creation hindi na fulfill. Naubos ang oras ng mga opposition kahahabol ng Coco Levy fund na lumobo ng lumobo. At yun namang government naman, nakalimutan na they have to industrialize the industry. Yung programa ni Danding na vertical integration, horizontal and vertical integration, medyo tinamaan hindi lang ng EDSA 1, tinamaan din ng maling technology. Remember yung mga seed varieties na import niya. Ang panawagan ko ay Pangulong Aquino, total uncle niya si Danding, magkaroon ng, kahit na ba nariyan yung tinutuloy pa ng ibang tao, yung mga legal, and then nag-declare ng Supreme Court na final na yung ano ba naman magkaroon ng compromise agreement? Kung ayaw niyang pumosisyon na hayaan na lang ang court na siya ay against Danding, mag-negotiate naman siya. Yung China, Malaysia, Singapore, na in a number of decades, isang dekada o dalawa, tatlo ay kabawi yung manag nila. But meron silang ginawa, may management sila sa population. Dito sa atin sa Pilipinas, is it possible na say short term for 25 years population management, makatulong ba yun sa eradicate ng poverty? Ang una muna, mahalaga na maliwanag ang development vision. In the case of China, sabi nila China is poor because it has a large population. Ngayon, sabi nila, China is becoming richer and richer because it has a large population. So, ang problema mo kasi sa population actually is it is not exactly yung reduction or increasing, it's managing the growth of population. Yung Singapore, may kampanya sila to increase population. Hindi dumarami. Medyo binuksan nila ngayon yung labor market. Ang dami ngayon mga pumasok. 30% ng kanilang labor market ngayon, migrant. Last statement mo para sa mga Bicolano. Ang Bicol po has a very strong historical cultural tradition yung ng industry, adversities. I think yung kahirapan dito sa Bicol kung magsasama-sama ang government, national, ang LGUs, kasama ang simbahan, kasama yung mga civil societies, palagi ko pwedeng umabante at become one of the most progressive. So yun lang po, Bangon Bicol.